Bakit mo ba ipinagtatanggol yang si Robert, ha, Vilma? Dahil ba may namamagitan sa inyo kaya ganyan mo na lang siya ako ipagtanggol? Hindi ka na nahiya sa akin. Hindi ka na rin nahiya sa ibang tao. May anak na tayo, Vilma. Sana man lang isipin mo na may pamilya na naghihintay sa'yo rito sa bahay. Bakit? Kulang pa ba ako para sa'yo? Kaya hinahanap mo pa sa iba ang mga bagay na hindi ko kayang ibigay? Langya naman, Vilma. Hindi ko pinangarap na bumuo ng pamilyang katulad nito. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. At ito ang aking kwento. Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, Luis. Katrabaho ko lang si Robert. Walang namamagitan sa amin. Palibhasa kasi napakasiloso mo. Lahat na lang ng bagay na walang kakwenta-kwenta, napupuna mo. Dahil ba sa lagi kami magkasama ni Robert? Walang hiya naman, Luis, oh. Kung inaakala mong madadala mo ako sa ganyan mong paandar, nagkakamali ka. Baka nakakalimutan mo, ako pa rin ang reyna sa bahay na to. Pagmamay-ari ko lahat ng bagay na tinatamasa mo ngayon. Paano kung sabihin kong hindi na ako masaya sa'yo, ha? May magagawa ka ba? Diba wala? Bakit? Mapapakain mo ba ako ng masasarap sa pagiging delivery boy mo lang? Diba hindi? Kaya huwag mo akong matanong-tanong kung anong kulang sa'yo. Dahil wala ka naman talaga. Wala kang silbi at wala kang kwentang asawa. Bakit, Vilma? Minsan ba hindi mo ako minahal? Kaya mo nga ako pinakasalan, di ba? Dahil mahal mo ako. Ang laki ng pinagbago mo, Vilma. Hindi ka naman ganyan dati, di ba? Sige, kung tingin mo sa akin wala akong kwenta, pues, lalayas na ako sa bahay na to. Isasama ko si Diego. Tutal, wala naman pala akong kwentang asawa. Doon ka na lang sa Robert mo. Isaksak mo rin sana sa makitid mong kukote na hindi ko hinangad ang buhay na ganyan. Wala akong ibang pinangarap kundi ang magkaroon ng isang masayang pamilya. Pero napakataas ang pride mo. Sana nga lang pagdating ng araw, maabot mo pa yan. Dahil sobrang taas na. Sige, lumayas ka kung gusto mo. Pero wag na wag mong isasama ang anak ko. Bahala ka na sa buhay mo. Pero tatandaan mo, kapag umalis ka rito, wala ka nang babalikan pa. Alis na! Alis! Dalhin mo lahat ng basura mo dito sa bahay ko. Dalhin mo na rin yung pangarap mong masayang pamilya. Dahil hindi na yun mangyayari. Mama, Papa, tama na po. Huwag na po kayong mag-away. Natahimik ang dalawa nang marinig ang boses ni Diego. Umiiyak ito at kumapit sa braso ng kanyang mga magulang para pigilan ang pasya nito na magkahiwalay. Agad namang hinawakan ni Luis ang kanyang anak sa magkabilang braso sa kinausap. Anak, dito ka lang muna ha. Pero pangako, babalikan kita. Magpapakabait ka rito ha. Kailangan muna ni Papang lumayo. Masyado na magulo ang mga pangyayari. Babalik ako, anak. Kukunin kita. Pangako ko yan. Iiwan mo kami, Papa. Iiwan mo kami ni Mama. Bakit po? Hindi mo na ba kami mahal? Anak, hindi sa ganun. Mahal kita. Pero may mga bagay na hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Pasensya ka na rin. Kung laging ganito kami ng mama mo, balang araw, maiintindihan mo rin ang lahat. Sige na anak, aalis na ako. Vilma,